ang ating Panginoon. Huwag tayo pupukas sa mga problema at suliranin. Pukusan natin ang solusyon ng problema, walang iba, ang ating Panginoon. Dapat lamang pukusan natin na ating pong pasalamatan ng Panginoon ang mga problema na yan ay aalis sa ating mga paningin. Habang pinupukusan natin na sambahin at luwatiin ng ating Panginoon. Iisatabi po natin ang mga bagay na naging dahilan na hindi natin nakikita ang kaluwatian ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Walang kasing katila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito'y lahat, ito'y sabi ng papuri. Hallelujah! Hallelujah.
We glorify your holy name, Lord. This morning, Panginoon God, hallelujah ko, Panginoon God, ay aming Panginoon itinataas sa lugar nito. Wala na pong ibang pangalan na dapat po namin, Panginoon, itataas ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo, Ama, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Ama, may kagalingan. Sa pangalan mo, Panginoon God, hallelujah, may pagbabago na mangyayari at magaganap kung ito, Panginoon God, ay patuloy namin binabanggit sa aming buhay. Narito muli, Ama, ang iyong mga anak, kasama, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Nagpapasalamat kami ng lubusan sa lahat ng kabutihan na iginawad mo sa amin. Bagamat kami, Panginoon, na hindi naging mabuti, pero ikaw, Panginoon, ay laging mabuti sa amin. Nilapit ko po, Panginoon, ang buti sa amin. Palakasin mo, Panginoon, ang aming espiritual na katayuan. Ikaw lang, Panginoon, ang makapuno nito, Ama. Wala ng iba. Maging, Panginoon, ang aming mga katawang lupa na may kahinaan. Kasama, Panginoon, ang mga nanonood. Hallelujah, ngayon, Ama, ay nasa live sila, Panginoon, ay nanonood sa kanilang mga taanan. Anumang bahagi, Panginoon, sa kanilang katawan ngayon na may karamdaman. Aming Panginoon, nilapit sila, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng kumplitong kagalingan. Ang bawat may mga karamdaman sa aking mga kapatid. Marahil hindi sila ngayon nakapunta rito dahil ang iba, Panginoon, ay nasa balig ng karamdaman. Bangunin mo po sila, Panginoon. Marahil ang iba, Panginoon God, ngayon, Ama, ngayon ay may panghihina. Pero salamat, Ama. Nagkaroon kami, Panginoon, ng live, Panginoon. Hallelujah. Service, Panginoon. Upang makapasok ang iyong mga salita sa kalapay ng tahanan na siklang sila ngayon, Panginoon, sikrito lamang na nakikipanaig sa iyo, Panginoon, dahil mayroon silang kainaan. Palakasin mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid sa kanilang mga kailangan spiritual. Maging nandito ang aking mga kapatid, ikaw pa nakatalos, nakakabasa sa kanilang mga puso, Panginoon. Ayan mo, Ama, ang salita mo, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. At itago mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ang iyong lingkod na nakatayo. Ano man mensahe na napapanahon, malaya kang magsalita, Panginoon, sa pamagitan ng labi ng iyong lingkod. Ano man, Panginoon, God, ang nais mo, Panginoon, magsalita ka, Panginoon. Basbasin mo, Panginoon, yung mga salita, maging ang bawat isa na rito, Ama, pagpalay mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name, Amen. Luke chapter 24, verse 31 hanggang 32. And their eyes were open, and they knew him. And he vanished out of their sight. And they said one to the other, Did not our heart burn within us while he talked with us by the way? And while he opened to us the scriptures. Nung nabuksan ang kalang mga mata, ay nakilala nila si Jesus. Subalit siya ay biglang nawala sa kalang paningin. Nasabi nila sa isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang minsay po natin dadalhin ay nagsabing, huwag mo siya mabilis, mga anak. The joy of walking with Jesus. Ang kagalakan, mga kapatid, sa ating paglalakbay na kasama natin si Jesus. Palakpan natin ang ating buhay. Bigyan kayo mga kapatid. Mayroon pong kagalakan sa ating paglalakbay kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Tanda natin, ang buhay po natin, tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ating pong pangsamantalang kinalalagyan. Sa mundong ating kinalalagyan, nandito po ang masalimuot na buhay. Nagiging masaya lamang tayo kapag ang ating Panginoon ay ating kasama. Nagiging masaya lamang ang ating buhay kapag natagpuan natin ang ating Panginoon. Ang buhay po natin ay puno po ng masalimuot sa mundong ating pinagalawan. Dahil sabi ng Bible, lalaki o taong ipinanganak, sabi ng Job,
puno mga kapatid ng kahirapan. Praise God. Sa mundong ating kinagalawan, huwag po natin masyado pong mahalin ang mundo dahil nandito po ang masalimuot na buhay. Kung gusto natin sa gitna ng masalimuot na buhay, kailangan isama po natin lagi ang ating Panginoon para hindi po natin malamdaman ang masalimuot na buhay sa mundong ating kinagagalawan. With that, kailangan natin ang Panginoon sa ating pong paglalakbay sa mundo ito. Kasi kapag hindi natin kasama ang ating Panginoon, ang buhay natin ay masalimuot. Napapaikutan po tayo ng iba't ibang uri ng buhay na puno po ng problema at suliranin. Na ang tanging makakapagbigay lamang po ng lunas ng ating dinadalang problema sa mundong ito ay hindi po ang katanyagan, hindi ang pera. Ang pera po ay nakakatulong. Tatapwat, hindi po yan magbibigay, mapatid, ng totoong kalutasan sa problema ang ating kinakarap sa kasalukuyan na ating pong naranasan. Maraming mga tao ngayon, masasabi natin, balot po sila ng karangyaan, balot po ng karunungan, at balot po ng kasikatan, at balot po, mga kapatid, ng mga bagay na material, datapwat, mayroon po silang kinakasakdalang masalimuot na buhay na hindi nila nakuha at nakita sa kanilang kasikatan, kundi ang kanilang hinahanap, ito po ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po, mga kapatid, ng ating Panginoon, kilalanin natin anuman po ang ating status ng ating buhay. May pinag-aalala ka man o wala, kailangan sa paglalakbay mo, isama mo lagi ang ating Panginoon. Mga kapatid, isama mo lang, mga kapatid, walking with Jesus fills our heart with joy, even amid uncertainty. Kapag kasama po natin ang ating Panginoon, mapupuno po ng kagalakan ng ating puso kahit narito tayo. Sa gitna, mga kapatid, ng uncertainty, mga kapatid, na iba't iba po ngayon ang ating pong mga kapatid kinakaharap. Kakatapos lang po ng balita, sumakay po ng airplane. Magandang klaseng airplane po yan, mga kapatid. Enjoy airplane. Ang iba doon po ay nag-uusap ng kalapong mga magandang pangarap sa kanilang buhay. Ang iba doon, gusto na po mag-migrate po doon sa London. Marahil ang iba doon gusto na magpakasal. Ang iba doon marahil gusto na pong bumili ng magandang bahay dahil marami na nang naipon na pera. Marahil ang iba doon ay sikat, mga kapatid. Hallelujah, ang iba doon, mga kapatid, pulong-pulo po ng karunungan dahil sa kanilang pagsisikap, nag-aral. Hallelujah, naabot nila ang kanapong mga kurso na nais nila dahil mapera. Ang iba doon ay doctorate. Ang iba doon, kapatid, praise God, mga mayayaman. Hallelujah. Pero sa isang saglit, mga kapatid, na hindi nila kalain, magtitiko pa lang ang airplane, na dapat ang airplane umangat ng umangat hanggang makarating doon po sa 3,500, mga kapatid, degrees, mga kapatid, na taas, pero hindi naiwihigo po pababa, na kung saan ilang minuto pa lamang na hindi mo akalain for 242 na passengers, bigla po, mga kapatid, mamatay. Isa lang po ang natira. Bukod pa dun sa building na kalapong nabagsakan o kalapong nadaanan. Ang iba dun, mga estudyanteng natutulog at nangangarap. Nag-aral sila dahil mayroong pangarap. Nag-stay sila doon po sa building na yon para makapag-concentrate sa pag-aaral na hindi madisturbo. Pero tandaan nyo, mga kapatid, kahit ano po ang nasa isip natin, dahil tayo po ay nandito sa gitna ng uncertain mundo na hindi po accurate, na wala dito ang totoong kaligtasan, wala dito ang katiyakan. Ang tangi nating katiyakan doon po sa tahanan na inanda ng ating Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay, mga kapatid, nawa, huwag po natin hayaan na iiwan natin ang Panginoon. Wala tayong magagawa. Hindi natin alam
ang bukas at hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinakaharap. Ngunit kapag kasama natin ang Panginoon, siya lahat ang may kontrol ng lahat ng bagay. Secured ka kapag ikaw po ay naglalakbay o naglalakad na kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Wala tayo dapat ipangamba. Isa lang po ang naligtas. Nang sabi po, kapatid, nung naligtas, narinig niya ang kaibang tunog habang sila yung magpapatikop. At naramdaman niya na mukhang may hindi po magandang mangyayari. At biglang nang dilim. Hallelujah! At wala na siya bang nakita kundi kapatid, narinig niyang bumagsak at biglang may nagpakita sa kanya na isang nakaputi. Kapatid, na siya po ay kinuha nung nakaputi. Kaya siya po ang naligtas. Ibig sabihin, may plano po sa kanyang Panginoon. Bawat isa sa atin, ang kaligtasan natin ay hawak ng Panginoon. Kung may plano pa sa atin ng Panginoon, dahil may angels po na talaga sa bawat isa atin, kung tayo po ay patuloy na naglilingkod na may katupatan sa ating Panginoon. Bawat isa ating kapatid, kung may plano pa ang Diyos, pwede pong utusan ng Diyos ang kanyang anghel na iligtas tayo dahil hindi pa po tapos ang ating pong purpose sa mundong ating kinalagyan. Mayroon pang pinapagawa sa atin ang ating Panginoon. With that, mga kapatid, praise God, dapat po, lagi po natin isama ang ating Panginoon, saman tayo pumaroon. Dahil ang panganib ay hindi po natin alam kung kailan mangyayari. Pero sabi po, kapatid, ng Psalms verse 90, kapatid, verse 11, sa kanyang mga anghel, wala man yan dyan, mga kapatid, ika'y itatagubilin. Hallelujah! Saan ka man dako paroon, tiyak kang iingatan. Purihin ang Diyos. Ang Diyos po, naghahabilin ng kanyang mga anghel. Tayo iingatan sa man tayo pumaroon. Masarap po sa paglalakbay natin sa mundong ito na hindi natin po iniiwanan ang ating Panginoong Kristo. Lagi natin siyang isama. Kaya nga dapat po sa ating pong pangarap, Lord, kasama ka namin sa aming pangarap ng aking pamilya. Hindi matutupad ito, Panginoon. Ano man ang pangarap namin na makatapos ang aking mga anak sa pag-aaral, magpatayo ng magandang bahay, magkaroon ng maraming sasakyan. Kung wala po si Jesus sa ating tahanan at sa ating mga pangarap, tiyak na hindi ka magtatagumpay. Ngunit kapag kasama natin sa ating pangarap ang ating Panginoong Kristo, tiyak na ikaw ay magtatagumpay. Dahil ang sabi sa kanyang mga anghel, ikaw ay aking ipagtitiwala. Saan ka mang dako, pamaroon, tiyak na ikaw ay iingatan. Kaya mga kapatid, nawa isama lagi natin ang ating Panginoon. Kahit magulo ang mundong ating kinagagalawan, na andito ang mundong hindi po tiyak natin, ngunit sa ating puso, pagpuno tayo, mga kapatid, ng Kristo sa ating puso, may kagalakan tayo sa ating paglalakbay. Sa mga nanonood, subukan niyong isama ang Panginoon sa inyong paglalakbay. Isama niyo sa inyong tahanan, isama niyo sa pangarap niyo sa inyong mga anak, at mga anak, isama niyo ang Panginoon sa inyong mga pangarap, sa inyong pagiging pamilya, at magbuo kayo ng pamilya, isama niyo si Jesus. Magkakaroon kayo ng pamilyang maayos. Pero pag hindi nyo sinama ang ating Panginoon, nire-reject nyo ang ating Panginoon, aharap ka sa kinakaharap na masalimuot na buhay pag wala kang totoong Kristo. Maging matalino tayo, mga kapatid. Masalimuot ang buhay na walang totoong Diyos. Naranasan ko po yan. Mga anak na nandito, naranasan ko po yan bilang ako'y dating dumaan sa pagiging young people. Masalimuot ang pamilya na walang totoong Kristo. Masalimuot ang paglalakbay na walang totoong Kristo. Masalimuot ang pag-aaral na walang totoong Kristo. Masalimuot, mabatid, ang kinakaharap na problema kapag walang Kristo. Tatapot
may Kristo, smooth ang problema natin kinakalap dahil walang magagawa ang problema kapag mayroon kang totoong Kristo. Masalimot ang kinakalap na karamdaman pag wala kang Kristo. Dapat pag may Kristo ka, ang karamdaman, hallelujah, ay ito po ay hawin ng Panginoon dahil sabi niya, sa pamagitan ng kanyang latay, tayo gumaling, hallelujah, ng ating mga sakit. Pag wala kang Kristo, talagang pasan-pasan mo ang karamdaman sa iyong buhay. Kaya maging matalino tayo habang may pagkataon pa. Mga kapatid, kailangan natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Maraming mga tao ngayon na sa reliyon o wala naman si Kristo sa reliyon niya. Kaya kahit anong sipag mo sa reliyon mo, pag wala si Kristo sa reliyon mong totoo na Kristo, ang reliyon mo, hindi po yan magkakaroon ng totoong satisfaction sa buhay mo. Ang reliyon nakakatulong dahil wala akong alam na reliyon na hindi po ang Diyos ang itinataas. Pero kapag wala na si Kristo sa ating reliyon, wala ka talagang pagbabago. Wala sa reliyon ang kaligtasan. Tanging kay Kristo ang kaligtasan. Palapan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The story of the two disciples on the road of Emmaus. Tingnan mga kapatid, sa paglalakbay po ng dalawang apostol, hallelujah, sa daan po ng Emmaus mga kapatid, sila po kapatid ay mayroon pong kalumbayan. Dahil po ang kanilang inaasahan na magliligtas sa bayang Israel ay hindi na po mangyayari dahil namatay na po, after namatay si Jesus Christ na wala pa sa libingan. Kaya habang naglalakad sila, nag-uusap ang dalawa. Ang sabi po nito kapatid, nung araw ding yaon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayon, may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Hindi nila alam. Habang nag-uusap sila, kung mababasa natin buong kwento na yan, ang pinag-uusapan nila, wala nang magliligtas. Wow, thank you. Wow, salamat. Apo ko'y maganda. Praise God. Kahit ako mayroon alkaline from Hong Kong, tatanggapin ko ito dahil galing sa puso mo ang ibinigay mong malamig na tubig. Purihin ang Panginoon. So habang dalawang alagad pati nag-uusap, pinag-uusapan nila ang pag-asa na tutulong sa kanila, bigla pong nawala sa libingan. Ngunit siya hindi nila nakilala na parabang natakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang malumbay at mga kapatid, sinabi ng isa sa kanila, nangangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem. Sinabihan po si Jesus na hindi nila kilala. Ikaw lamang ata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang naganap doon. Anong ba ang nangyari? Sabi ni Jesus, tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus. Jesus na nga ang kalapong kausap, hindi pa po kilala. Na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sarap ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinunong ng bayan upang hatulang mamatay at siya'y pinako sa cross. Siya naman ang inaasahan namin na magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw ngayon mula nang mangyari ito. Nagkaroon ng kalungkutan. Itong alagad na ito na siya po ang inaasahan namin. Mga kapatid, at sa 3 araw, siya dapat ang magliligtas sa aming bayan, pero bigla pang nawala. Ang sabi sa tuwing dito, nabigla kami sa pinalita ng ilan ng mga babaeng kasamaan namin. Maagang-maaga raw silang pumunta sa libingan at hindi nila tagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakita raw sila ng isang pangitain
Mga anghel nagsabing si Jesus ay buhay. Wow! Salamat, si Jesus ay buhay. Pumunta rin kami sa libingan. Ang ilan sa mga kasama namin ay ganun nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Nawala na sa libingan si Jesus. Amen. Hallelujah. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwatian? At ipiniwalag sa kanya ni Jesus ang lahat ng sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya, simula sa aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayon na kailang pinupuntahan, at si Jesus ay palang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Pinigil na kasi madapit ng gabi na. Siguro mag-alas 7 na ng gabi. Kasama pa rin si Jesus ng mga alagad na ito. Si Jesus maglalakbay pa. Marahil noon, ang alas 7 noon, maliwanag pa. Parang sa Hong Kong lang. Alas 7 po, dito sa atin, madilim na. Doon, maliwanag pa po. Kasi wala po yung building. Di ba, walang kahoy. Kundi pa na yung building, Sister Home, punta naman ng Hong Kong. Sagutin mo ako, ha? Babalik ako, punta ako ng Macau. Pinababalik ako. Pero sabi niya, Pastor, bumalik ka doon pag bagong taon ng mga Chinese. Galante kami doon. Magbibigay kami ng kulay pulang supli. Kaya alam ko na. Babalik ako doon kapag bagong taon ng mga Chinese. May tikoy na, may kulay pula pang ibabaon sa akin. Binigyan mo ako ng sister. Kunwari wala akong alam. Pero pupunta ako doon ng fiesta. Ng bagong taon ng mga Chinese. Amen. Kasi welcome na welcome po ako doon. Sinabi sa akin ni Pastor Kabukan. Pagbalik ko doon, pati doon po ako sa Macau. Yung isang church po kay Pastor Librado at kay Pastor Presgan. Plaza Mapatid, may Macau din po. Pwede pa rin akong pumunta doon. Maganda talaga na may kaibigan tayong mga pastor. Maganda talaga na gwapang pastor. Kasi mayroon pong tatangkilik na hindi tayo maliligaw doon, mga kapatid. Palakpan natin ang ating retirement. So, kapatid, marahil sa kanyang paglalakbay, nakita ng mga alagad, 7 o'clock na, maglalakad ka pa. Hindi na kilala ka na pong kasama na ngayon si Jesus. Pinigilan. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog ng araw. At tumidilim na. Sabi nila, kaya sumama nga siya sa kanila. Sumama si Jesus. Kasi mapatid, pinigil siya ng 2 alagad. Nang siya ay nakisala na nila sa pagkain, tumampol siya ng tinapay at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinapiraso yun at ibinigay sa kanila. Nung nabuksan ang kalang mga mata, tingnan nyo, yung ibinigay ni Jesus na tinapay, nagbibigay bukas sa mga mata ng mga bulag. Amen. Mga batid, maraming bulag na yun. Maliban lang, makakain ng tinapay na galing sa langit, pwedeng mabuksan ang bulag na kanilang mga paningin sa pagdating sa spiritual. Nung nabuksan ang kanilang mga mata, ay nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Tingnan nyo, pag tayo po nabuksan ang ating mga paningin sa spiritual, saka natin nakikilala si Jesus. Maraming tao ngayon, bulag mga kapatid, ang kanilang spiritual, kaya hindi nila nakilala si Jesus. Kapag ikaw'y bulag sa spiritual, masalimuot ang buhay sa mundong ito, dala-dala mo ang matinding problema at suliranin. Dapat, kapag nakilala mo si Jesus, mabubuksan ang ating spiritual na pagkabulag, nakikita natin ang kagandahan ng gawa ng ating Panginoon. Doon tayo ngayon nagkakaroon ng matiwasay na buhay sa mundong ito pag nabuksan na ang ating spiritual na paningin. Amen. Verse 32, nasabi nila sa isa, kaya pala, nag-aalab ang ating pusa habang tayo kinakausap niya sa daan. At ipiniwalag sa atin ang mga kasulatan. Alam nyo, pag may Jesus ka, umaalab talaga ng kagalakan ng puso mo.
Amen. Malaman mo yung tao na may Jesus na, nag-aalab niya ang kanyang puso, nababangon ng maaga, pupunta sa church para magpasalamat sa Panginoon. Pag wala kang Jesus, nahiya ka pumunta ng simbahan. Nahiya kang pumalakpak, wala kang Jesus. Nahiya kang sumigaw ng hallelujah pag wala kang Jesus. Pero pag mayroon kang Jesus, nag-aalab ang puso mo na pumalakpak sa pangalan ng ating Panginoon. Nag-aalab ang puso mo para magbigay para sa pangalan ng ating Panginoon. Nag-aalab ang buhay mo para sambahin at dakilain ang pangalan ng ating Panginoon. Ginoo ba nag-aalab ang kanyang puso habang tayo kinakausap niya? Habang kausap natin si Jesus, nabubuhay ang puso natin. Wow! Pag wala si Jesus, hindi nag-alab ang ating puso. With that, pag wala kang Kristo, yung hinahanap ng puso mo, hinahanap mo sa mundo, kaya nagbibisyo ka. Kaya naghahanap ka na magbibigay ng kalutasan ng hinahanap ng iyong puso sa mga bagay sa mundo nito, lalong masisira ang buhay mo kapag hindi mo nakilala at natagpuan si Jesus. Dahil si Jesus lang ang makasatisfied ng ating pangailangan dahil siya po ang may likha niyan. Hindi po ang pangailangan dito sa mundo. Mapatid sa mga bagay ng mundo ito makakapuno sa puso na ito, kundi si Jesus lang talaga. Palakpan natin ang ating. Hallelujah. Si Jesus lang talaga, mapatid. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Nalatan nilang nagkakatipon doon ng 11 at ibang kasamaan nila. Sinabi sa mga ito, sa dalawa, totoo palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at sinalaysay naman ng dalawa nangyari sa daan na kung paano nila nakilala si Jesus nung pagkati-atian ito ang tinapay. Nagkaroon ng koneksyon bawat isa. Totoo po, nagpakita ang ating Panginoon kay Simon. Ganun din sa dalawa, nagpakita sa kanila. Totoong may Diyos, totoo buhay, si Jesus. Hallelujah. Palakpan natin ang ating Panginoon. Pag buhay ang ating Panginoon, may pag-asa sa ating mga buhay. Mga batid, sa daan ng Imos, ito'y nagpapalala sa atin. Mga batid, remind us how Jesus' presence can transform sorrow into hope. Nagpapalala sa atin ang presensya ng Diyos ay magta-transform sa buhay natin sa gitna ng kalungkutan, magkakaroon ng kapayapaan. Pagkasama mo ang ating Panginoon, hallelujah, at kasama natin ang presensya ng ating Panginoon, lumalakad man tayo, mapatid sa kalungkutan, pagkasama mo si Jesus, magta-transform sa kapayapaan at kagandahan ang masalimuot na ating kinakalap pag mayroon kang Jesus. Kaya salamat sa Panginoon, tayo lahat dumaan sa masalimuot na buhay. Nung dumating si Kristo, nagkaroon po ng kaliwanagan ang ating buhay. Palakpan natin ang ating buhay. Church, mga kapatid, walking with Jesus today bring us peace, guidance, and joy. Kaya mga kapatid, pagkasama mong Panginoon sa araw-araw nating paglalakbay sa mundo nito, magdadala yan ng kapayapaan. Maraming sumisigaw ng kapayapaan. Binubuntong nila sa gobyerno, sinisisi nila sa gobyerno. Mga kapatid, sino man ang gobyerno ang itatayo kapag hindi natin makilala si Kristo, walang totoong kapayapaan ang mundo na ating tinatahak. Magkakaroon ng totoong kapayapaan pag si Jesus isama natin sa ating mga buhay. Isama natin sa ating pangarap, sa ating bubuing pamilya, isama natin. Kaya malaga na bata pa lamang ating mga anak, Sandy, maliit pa lamang, pinaglilihi pa lang,
Isama na natin ang ating mga anak. Mga batid, ay sabi ng Bible, ang mga sanggol, pinaglihi sila sa kasalanan. Huwag naman natin hayaan na ipinanganak pa rin pala sila sa kasalanan. Pinaglihiman ang ating mga anak sa kasalanan, nawa ilabas sila na makilala nila si Kristo. Dahil si Kristo lamang ang mag-alis ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya isama na natin sila habang maliit pa lamang, bagat ipinanganak at pinaglihi sa kasalanan dahil tayo lahat ay biktima. Huwag naman natin hayaan. Ipinanganak ng ating mga anak, hindi pa nila nasilayan si Kristo, nag-aalis ng kasalanan. Nag-aalis siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng tao. Kaya isama na natin sa ating mga anak. Huwag nating hayaan ng ating mga anak na lalakad sila sa mundong ito na hindi nila nakilala si Jesus. Magkakaroon sila ng masalimuot na buhay na kinakaharap kung hindi nila masumpungan ang ating Panginoon. Si Jedaya, natutuwa ako dyan pag dyan natutulog sa amin. Dyan ako nga natutulog lagi sa office. Nasaya na po siya na kami po ay laging nananalangin. Kung tatlo kami dyan, kami po ay nag-change prayer. Siya munang mauna. Ako na po ang panghuli. Ganun na naman pag-gising namin sa umaga. At least bata pa lang, ituro na natin sa kalagaan ng panalangin. Kasi once nanalangin ka, in-invite mo si Jesus sa iyong puso at sa iyong tahanan. Walking with Jesus today bring us peace, guidance, and joy. Maging matalino tayo, mga anak ng Diyos. Huwag natin pumayaan ng ating mga apo ang mga anak lumalakad sa mundo nito na sila po'y lalakad sa kadiliman. Mayroon pong liwanag nag-antay sa kanya pag nakilala nila ang ating Panginoon. Huwag tayong maging malupit sa ating mga anak at magiging apo. Dumana tayo sa kadiliman dahil wala po tayong totoong paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Lumalayo tayo sa Kanya. Huwag po natin hayaan na maging malupit tayo sa ating bubuing pamilya. Naranasan na natin ang pagiging madilim na buhay dahil lumayo tayo sa Panginoon. Nawa, maging matalino tayo. Mga magulang, ilapit natin ating mga anak. Nakiyakapin nila si Kristo. Huwag natin hayaan kung anong dinaanan natin masalimuot, iparanas natin sa ating mga anak. Magkaroon tayong totoong pagmamahal sa ating mga anak. Kung naranasan natin kadiliman, kung mahal mo ang iyong pamilya, huwag natin silang paranasin na lumakad sa kadiliman. Ipakilala natin sila sa ating Panginoon. Palagpan natin ang ating Hallelujah. Charles, let's explore how His presence makes every step of the life journey meaningful and paired with unshakable joy. Wow! Magkakaroon tayo, hallelujah, ng kagalakan, hallelujah, na hindi po mawawala dahil si Kristo po ay hindi mawawala sa atin as long sinasama natin siya sa ating paglalakbay. Palakpan natin ang ating Panginoon. Kaya huwag natin palisin ang Panginoon. Kung may problema tayo, huwag po tayong tumalikod sa Panginoon. Delikado po. Ang Diyos, si Jesus, manatili siyang totoong Diyos. Pero pag lumayo kay Jesus, masalimuot ang buhay mo. Kaya maging matalino ka pag may problema, magpakumbaba ka. Lalo ka pong magpayakap sa ating Panginoon. Tatakpan ka ng kanyang kapangyarihan at ng pag-ibig. Mamalaman mo na lamang, mamalayan mo na. Tapos na ang problema. Kasi naglipa na ng kagalakan at kapangyarihan ang iyong buong. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. With that, ang sabi ng Proverbs 19:23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan. Tingnan nyo. Pag gumalang ka pala sa ating Panginoon at sumunod ka sa ating Panginoon, ito po'y nagbibigay buhay.
ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Grabe. Kung nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Ibig sabihin paggalang, nagbibigay tayo ng reverence sa Kanya. With that, kung sa naan ang pagtitipon, anuman hadlang ng mundo na hindi tayo makalapit sa ating Panginoon, gumagawa tayo ng paraan na tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Paggalang po yun. Pupunta tayo sa simbahan. Kasi paggalang yun, reverence yun. Minsan hadlangan tayo, mga kapatid, ng kaaway. Minsan, sa sobrang blessing. Minsan, ginagamit ng kaawayan para hindi tayo makalapit sa Panginoon. Minsan, yun din ang kahirapan. Minsan, mga kapatid, yung karamdaman. Minsan din yung kalakasan natin. Ang nagiging dahilan na hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Inaasa natin, malakas ako, hindi ko kailangan si Jesus. Minsan, pag may sakit tayo, paano tayo makapunta sa simbahan kung may sakit tayo? Minsan, ginagawa ng demonyo yun, mga kapatid. Kaya dapat maging matalino tayo. Ano man ang sitwasyon, habang may hininga, ang iisipin ko ay ang Panginoon pa rin. Katulad sa buhay ni Job. Hindi naging dahilan ang kamatayan ng kanyang mga anak para sa tumalikod sa ating Panginoon. Sa gitna ng kamatayan ng kanyang 7 anak, hindi niya kailanman sinumpa ang pangalan ng ating Panginoon. Pagkus patuloy siya nagtitiwala. Kahit na siya po ay nababalutan ng bukol sa kanyang katawan. Kahit na siya po ay namatay, lahat ang kanyang mga hayop, kayamanan ay nasunog. Sa kanyang isip, kailanman hindi siya magsasalita laban sa Panginoon. Bago siya po ay natutong magpuri sa gitna ng kawalaan. Ang Diyos ang nagbigay, purihin ang Diyos. Kaya ang demonyo umalis sa kanya, ang ulat mo. Ako ang nagbigay ng karamdaman. Ako ang nagnakaw ng kayamanan mo. Sa Diyos ka nagpapasalamat, umalis na nga ang demonyo. Wow. Purihin ang dakilang. Kaya huwag kayong pagkakas sa mga problema na yan, dahil sa gawa ng demonyo yun. Pero kung patuloy ka nagpupuri sa Panginoon sa gitna ng kawalaan, nagpapasalamat ka pa rin. Ang nagbibigay ng nanakaw ng financial sa atin, si Satanas. Para po lalayo tayo sa Panginoon, maging matalino tayo. Lumayo ka man sa Panginoon, mas talimot talaga ang buhay mo. Pero maganda rito pag nandiyan kasi kay Kristo. Kahit magulo ang mundo ating kilalagyan, sagot tayo ng ating Panginoon. Salamat na may Kristo. Nagkakantay ng katalikan sa ating buhay. Maging matalino tayo mga kapatid. Please, huwag po niyo pong hayaan si Jesus ay mawala sa inyong puso. Sa inyong mga pangarap. Sa inyong pong mga binubuong mga hallelujah, pangarap sa inyong buhay. Dahil nagmumula kay Jesus ang kagalakan. Joy in His presence. Salamat sa ating Panginoon. Jesus meets us in our journey. Even when we don't recognize Him. Minsan, kahit di natin na-recognize si Jesus, ang ating Panginoon ay nagpapakilala at nagpapakita sa atin. Minsan, sa ating paglalakbay, hindi natin na-recognize si Jesus. Pero hindi nyo alam, si Jesus pa rin lumalapit sa atin. Minsan, kinatalikuran na natin ang Panginoon, si Jesus pa rin talaga lumalapit sa atin. Kaya nga ang ating Panginoon talaga puno siya ng mercy. Kahit na tayo po, mga kapatid, sinasatabi na natin ang Panginoon, hindi natin siya sinasama, pero ang ating Panginoon ay patuloy pa rin nagpapakita sa atin. Kaya nga malaki sa paglilingkod natin, ang Diyos po ang unang naganap sa atin. Si Jesus po ang unang umibig sa atin. Si Jesus po, mga kapatid, ang naghanap sa atin, hindi tayo ang naghanap kay Jesus. Si Jesus ang naghanap sa atin. Natagpuan ka ni Jesus, ang iba sa inyo nandun sa sabungan. Ang iba sa inyo nandun sa bisyo.
Ang iba sa inyo nandoon, mapatid sa kalaswaan ng buhay. Inanap pa rin kayo doon ng ating Panginoon. Ang iba sa atin nandoon sa gitna ng karamdaman. Ang iba sa atin nandoon sa gitna ng kasikatan, pero hindi tayo iniwan ni Jesus. Sa lahat ng dako, nandoon si Jesus. Dahil ang sabi ng Bible, ang lupa ay apakan ng Diyos. Ang langit ay kanyang upuan. Kaya saan ka man pumaroon, nandoon si Jesus. Pero kapag patuloy kang lumalayo kay Jesus, tumatahak ka sa masalimuot na buhay na hindi ka makakatakas. Maging matalino ka. Nandito tayo sa mundong kinakarap na uncertainty ang nangyayari. Kapag may Jesus tayo, hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat matakot. Sagot ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Sagot ka ng ating Panginoon. Kahit hindi mo siya ni-recognize. Hallelujah! Ang Diyos ay magpapakilala din kayo. Katulad ng disciple, were overwhelmed with grief and confusion. Sila po mga kapatid nagkukumpiyos sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang inaasahan na tagapagligtas na wala na sa libingan. Pero hindi nila alam, si Jesus ay nagpapakita na sa kanila. But Jesus approached them where they were. His presence brought comfort and reassurance. Tingnan nyo, nandun na si Jesus, nakausap na nila. Nagkaroon na sila ng kapanatagan sa kanilang magulong iniisip, malumbay na kaisipan at puso na wala na ng pag-asa. Pero nandun si Jesus, nakasama nila na hindi nagpakilala, nagkaroon po sila ng kagalakan. Alam nyo mga pagkasama mo si Jesus, nagkakaroon ka ng totoong kagalakan. Kumusta ang buhay mo ngayon sa umaga? Ito. Charles, in the same way, Jesus walks with us in our struggle, giving us strength and direction. Mga kapatid, tanda natin ang ating Panginoon. Hallelujah, sa ating paglalakbay. Kasama natin ang ating Panginoon. Na magbibigay sa atin ng kalakasan sa gitna ng struggles. Siya rin ang magbibigay sa atin ng direksyon sa gitna ng struggle natin. When we intentionally invite Jesus. Pag intentionally mong invite si Jesus, in our daily walk, mga batid, alam nyo, maramdaman natin ang kanyang presensya. Dapat intentionally i-invite natin ang Panginoon. Kasi si Jesus kahit nandyan, kasama natin, pag hindi mo siya i-invite, hindi talaga siya lalapit. Kaya nasabi ng Matthew kung kayo ay kakatok, siya po ay magbubukas. Kung kayo ay maghanap, kayo makakasumpong. Kung kayo hingi, siya ay magbibigay. Kaya intentionally po na dapat, Lord, kailangan ka namin. Lord, please, lumapit ka sa amin. Kahit nandyan na, pag sinabi mo, Lord, lumapit ka, lalapit sa iyo ang ating Panginoon. Palakpakan naman. Dapat intentionally po ang paglilingkod natin, hindi dapat napipilitan, intentionally. Amen? Sabi mo yung katabi, ang paglapit kay Jesus dapat sinasadya. Amen. Sabi mo, hindi napipilitan. Dapat po, masaya Amen. Ang mga pati, nakikita ng Diyos kung totoo talaga tayo. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kahit sa mga ministry natin, kung totoo tayo, si Brother Joshua, hindi man sa pagmamataas tingnan nyo, lalayo niya, Cavite pa po yan Pero pupunta rito Kaya minsan, pagod na yan Akit dito po, 3 oras biyahe pa naman O tingnan nyo, ang anak niya po ay wala na siya ng pag-asa Amen. Pero tingnan nyo, nakita ng Diyos intentionally. Kung talaga siyang gustong makita, makasalimuha, kahit malayo ang lugar mo, gusto mo intentionally mamit ang Diyos sa lugar na ito, makabagang ka ng Panginoon. Kaya sa paglapit natin sa Panginoon, hindi pwedeng sabi malayo kasi ako, no!
intentionally mo yun. Kahit malayo ka, lalapit ka, kung saan mo kinakatagpo ang Panginoon. Kaya kung dito ka pinagpala, please stay here. Dahil dito mo imimit ang ating Panginoon intentionally. Dito natin. Marami na po nangyari sa lugar nito, hindi nyo po alam. Tingnan mo ang Diyos kumikilos pag mayroon tayong intentionaling puso na siya po ay itataas. Kahit hindi natin sila kakilala, binabanggit natin yung uno ng Diyos yun. Mayroon tayong kapatid dito na dati. Ang kanyang kapatid ay matagal na kulong sa Saudi. Masipag siya sa gawain, talagang intentionally nandito. Sama-sama tayo nagpipray. Diadala natin sa ating mga prayer requests. Alam nyo, panaginip ni Pastor Ravilman, may anghel na dumukot sa ating prayer requests na dinala sa kalangitan. After a month, wala nang a month, iwig lang, nagpatotoo ang ating kapatiran. Himala ang kanyang kapatid. Pinalaya na hindi alam ang dahilan. Sino po ang may gawa niyan? Ang ating Panginoon. Because of your intentionally na gusto mo mamit ang Diyos, pwede ihulog ng Diyos yung pangailangan mo sa iyong mga mahal sa buhay. Kayong kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, pag hindi sila nakita ng Diyos na talagang malublog ka, na imimit ang Diyos sa lugar dito, pwedeng ihulog yan ng ating Panginoon. Kaya ang ating prayer meeting, mahalaga yun eh. Intentionally yun eh. Hallelujah! 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 Ini-invite natin ating Panginoon sa ating pangaraw-araw na paglalakbay sa pamagitan ng prayer. Hindi pupunta tayo dito kahit pagod na eh. Intentionally gusto natin mamit ang si Jesus makasama. Kaya nagpipray tayo. Ha? Huwag niyong sabihin ng prayer meeting ka. No! Intentionally yan. Mayroon pong dating yun. Pupunta tayo rito, gusto nating makasama si Jesus sa pamagitan ng ating prayer. Sa pamagitan ng ating worship sa lugar na ito. Doon natin po na isasama ang ating Panginoon. Kaya bawat worship natin, bigyan natin kalagan nito. Dahil yan po ang nagiging dahilan na sinasama natin ng ating Panginoon araw-araw sa ating paglalakbay sa pamagitan ng ating worship. Hindi sa pamagitan ng ating fellowship. Nang dahil po sa kanyang pakikisama sa atin, nag-renew ang ating mga perspective sa ating mga buhay. Yung ating mga kaisipan, ating mga perspectives ay nagbabago. Na dati po, wala tayong mapatid. Hallelujah! Praise God! Mga perspective natin makasarili, pero hindi na. Atin na pong binibigay ang ating buhay para sa kapakanan ng iba namang tao. Dahil talagang purpose kung bakit tayo, mga kapatid, tinawag ng ating Panginoon. Pag nagbago, mga kapatid, ang ating mga perspective sa ating buhay, dahil sinama na natin ang ating Panginoon, nagbabago na ang ating mga pananaw. No path is to dark, when is by our side. Wala nang kadiliman na dalaanan sa mga binago ang perspective dahil kasama na natin ang Panginoon sa ating katabi. Ang Diyos na ngayon ang liwanag ng ating buhay. Nung dahil nagbago ang ating perspective, nandiyan na ngayon ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Dumakaman sa kadiliman, pinatatakpan ng kapangyarihan ng ating Panginoon dahil si Jesus nababalutan ng kaliwanagan. Kaya ang liwanag ni Jesus ngayon ang nag-aari sa gitna ng kadiliman. Yes, Lord. Imagine sabi ng Revelation pagdating natin sa langit. Mga kapatid, wala nang miracle dun, kundi ang sikat ng kanuningan ni Jesus ang magtatanglaw ng liwanag. Mga kapatid, hallelujah! Ang kanuningan na ng Panginoon ang magbibigay ng sikat ng araw. Wala na doong araw, dito ang araw sa mundo. Pag sobrang araw, mga kapatid, iitim tayo.
Pero din sa langit, yung araw, nagbibigay ng glorification sa ating katawan. Ang araw, nagbibigay dahil ang araw na yun, mula sa kalingan ng ating Panginoon. Palakpan natin ating Panginoon. Paglingkod tayo na may katapatan. Ang mundo na ating tinatahak ay mundo na walang kasiguraduhan. Ngunit tiyak kang sigurado pagkasama mo ang ating Panginoon sa ating paglalakbay. Mga kapatid, nawa sa gabing isang umagang ito, kung naglalakbay tayo ngayon nasa kadiliman tayo, huwag kang matakot kapag nandiyan si Jesus sa'yo. Ang kadiliman ay papalitan ng kaliwanagan. Pero matakot ka pag wala na si Jesus sa buhay mo. Hindi ka makatakas sa kadiliman, talagang wala kang magagawa. Manatili kang biling. Kaya kailangan mo ngayon si Jesus habang may magkataon pa. Huwag mong patigasin ang puso mo, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Magdaranas ka ng problema. Daranas ka ng suliranin pag hindi mo sinama ang ating Panginoon sa iyong paglalakbay. Nawa, matuto kang magpakumbaba. Hindi ka magkaroon ng totoong kagalakan kapag wala ang ating Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng totoong kaligayahan sa pamilya. Hindi mo makukuha yan sa asawa mo at sa mga anak mo. Ang totoong kagalakan at katiwasayan ng tahanan, i-invite natin si Jesus sa ating tahanan. I-invite natin si Jesus, mga anak, sa ating buhay. Kasi pag wala si Jesus sa buhay niyo, matatakpan ang inyong isip sa mga gadget sa mundo nito. Kaya nga mga anak natin ngayon, itakas natin sila sa nagpapalayo sa presensya ng Diyos. Kasi yung gawa ng demonyo. Ayaw ng demonyo ang mga anak natin ngayon masilayan ang kaliwanagan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi alam ng demonyo, nagmumula kay Jesus ang kaliwanagan. Kaya nga, upiran niya ang mga bata ngayon ng mga panunuorin na nagpapalayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga gadgets. Maging matalino tayo. Hindi po masama ang cellphone. Pero kung araw-araw yung po ang nagiging libangan ng mga bata sa panahon natin ngayon, dating ang panahon, magiging matigas ang ulo ng mga bata. Bakit? Kasi kung anong napapanood, ito po nag-absorb sa isip, papasok sa puso ng mga kabataan. Nawa, pa-absorb natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa kailang pong puso habang maliit pa lang sila. Dalhin natin sila sa presensya ng Panginoon. Huwag natin silang iwanan sa ating tahanan. Huwag natin hayaan na dating ang panahon ng ating mga anak, hindi natin sila madala sa presensya ng Diyos kasi malaki na sila, delikado po yun. Sarili mo, mga kapatid, ang naging dahilan para mapahamak ang kaluluwa ng iyong anak. Habang nasa puder natin sila, itatas natin sila sa likong lahi ng mundong ito. Na ang mundong ito, uncertainly, na hinahatak ang isip at kaluluwa ng mga tao patungo sa impyerno. Mayroon pong liwanag nag-aantay sa atin. Lumapit tayo kay Jesus. Magtatanglaw sa atin ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. Dapat habang may pagkatampa, lumapit tayo sa Panginoon. Paano tayo makalapit kay Jesus? Ang sabi ng Bible, sa pamagitan ng ating worship. Pag hindi ka marunong mag-worship, paano bababa sa si Jesus ang kanyang presensya? Kung nandito tayo, nakatunganga lang ka, hindi ka pumunta rito para magtunganga. Pumunta ka rito, kailangan mo si Jesus. Bababa ang presensya ni Jesus. Pagpulunod lang. Magpuli, umalama, sumigaw ng hallelujah, magpakumbaba, iiyak sa presensya ng Diyos, lapit sa iyo si Jesus. Kaya pumunta ka rito masalimuot, madilim ang puso at kadiliman, ang kinakalap mo, pero pag totoong puso mo, hallelujah, na gusto mong ma-meet si Jesus dahil sa pag-worship mo, totoong-totoo ka. Hallelujah, totoong-totoo ka, nakikinig ng minsay ng Panginoon. Pumunta ka rito masalimuot, uuwi ka na maging maliwanag ang iyong kaisipan. Bakit? Kasi si Jesus kasi ang iyong matagpuan. Tayo kung minsan tumayo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon.